Bless. Bless you, mate. Ilan ba to, kuya? 10 pieces, sir. Yung isang tali. 5 tayo, Pep. Oh, thank you. Lahat na yan. Pinakage ko na. Wish, thank you. Kuya, mamaya na yung bayan. Mamaya na kay kuya. Ano kung pwede niyan saka ano. Salamat sa kayo ano. Pili. Iwanan na lang itong ano. Babantayan naman nila. Babantayan niyo naman, kuya, no? Oh, dito lang siya. Dito lang naman. Wala naman hawak. Hindi, may itak ako eh. Ha? Oo. Anong oras na ba? 10:32. Hello mga kabaket, dito kami ngayon ni Jeng sa Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manawag. Dumaan muna kami dito para maka-attend ng mass bago kami pumunta ng Lingayen, ang provincial capital ng Pangasinan. At pag uwi ay dadaanan na din namin ang Tarlac City, ang capital province naman ng Tarlac. Nagkita kami ni Jeng sa Petron Kilometer 23 sa NLEX Marilao northbound ng 7:12 ng umaga. At ng 9:12 AM naman ay nag-breakfast na kami sa Petron Kilometer 134 sa may Tipelex na. Ang Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manawag, na karaniwang kilala bilang simbahan ng Manawag, ay isang Roman Catholic minor basilica na matatagpuan sa Manawag, Pangasinan. Ito ay nasa ilalim ng jurisdiction ng Archdiocese ng Lingayen, Dagupan. Ang dambana ay alay sa Mahal na Birheng Maria sa ilalim ng titulo ng Our Lady of the Rosary. Ang orihinal na dambana ay itinatag noong 1600. Ito ay pinangingisawaan ng Order of Preachers at isang tanyag na lugar ng turista at pilgrimage sa mga deboto dahil sa pagpaparangal sa Our Lady of Manawag. Ipinagutos ni Pope Benedict XVI ang isang pagkakaugnay sa mga indulhensya para sa dambana sa Basilica of St. Mary Major noong June 21, 2011. Itinaas naman ni Pope Francis ang dambana sa katayuan ng isang minor basilica sa pamamagitan ng kanyang pontifical na kautusan na Spiritualem Fidelium Progressationem noong October 11, 2014. Ang mga Augustinians ay nagtayo ng unang kapilya ng Santa Monica. Ito ang orihinal na pangalan ng Manawag noong 1600 sa lugar ng kasalukuyang sementeryo. Ito ay pinagsisilbihan ng mga praile mula sa bayan ng Lingayen na sinundan ng mga Dominikano noong 1605 at pinagsisilbihan mula sa bayan ng Mangaldan. Ito daw ang pila packet sa likod ng altar kung nais na mahaplos ang Birhen ng Santo Rosario ng Manawag. Dahil mahaba pa ang pila ay nauna na muna kami nagpunta kung saan nag-aalay ng kandila. O, doon muna tayo sa kandila para wala tayong bit-bit. Ito, mahaba pa naman sila eh. Express lane na yan.
express Nga eh, express lane. Pag maraming tao siguro. Papicture din tayo dyan. Oo, silip muna tayo dito. Pag nga natin. Ano mga bulok? Kaho, nagkalahok-lahok. May ibang kulay ito eh. Oo. Ano tayo yun? Yun. Ano yan? Ang unang Dominican pari na nagtrabaho sa misyon ng Manawag ay si Juan de San Jacinto na unang kura paroko ng Mangaldan. Noong 1608, ang misyon ng Mangaldan ay formal na tinanggap ng provincial chapter ng mga Dominikano. Noong 1610, si Tomas Jimenez Opi ay naging unang residenteng pare ng misyon ng Manawag. Tuloy na natin ito. Hindi na natin dyan sa natin. Hindi yan. Maraming banta mula sa mga tribo ng Igorot sa mga nakapaligid na bundok ang humantong sa paglipat ng buong pamayanan sa kasalukuyang lugar sa isang burol. Ang mga Dominikano ay nagsimulang magtayo ng isang malaking simbahan sa kasalukuyang lugar nito noong 1701 sa ilalim ng pagtangkilik ni Gaspar de Gamboa at ng kanyang asawa, si Agata Yangta, na mga mayayamang residente mula sa Maynila na lumipat sa Lingayen. Kalaunan habang sa papapalawak ng simbahan mula 1882 ay nabigo dahil sa isang lindol noong 1892. Panahon ng kaguluhan ng Rebolusyong Pilipino para sa kalayaan mula sa Espanya, ang mga revolusyonaryo ay naglagay ng apoy sa simbahan sa mga kayamanan, palamuti at records noong Mayo 10, 1898. Ang imahen ay nakatakas sa pagkawasak. Ito ay natagpuan na inabando na sa likod ng simbahan. Ito ay lihim na dinala sa dagupan kung saan ito ay tinago mula Hunyo hanggang Oktubre 1898. Ang mga Dominikano ay bumalik noong 1901 sa paanyaya ni Reverend Mariano Pasis, ang dayosisa na pari ng Manawag. Sa ilalim ng pagtangkilik ng mga Dominikano, ang simbahan na nagsimula noong 1882 ay naikumpleto sa isang malaking lawak noong 1911 hanggang 1912. Ang sentral na retablo na nagsasama ng mga haligi ng Baroque mula 18th century na altar ay nakumpleto ng tanyag na Tampingco Altelier ng Maynila. Ang mga transept ay nakumpleto noong 1931 hanggang 1932. Isang malaking pulutong ang dumalo sa koronasyon ng canonical ng imahe noong Abril 21, 1926 ni Apostolic Delegate ng Pilipinas na si Guglielmo Piani, SDB, na pinahintulutan ni Pope Pius XI. Nangangahulugan ito na opisyal na kinilala at ipinroklama ng Simbahang Katolika na ang Birheng Maria na pinarangalan bilang Our Lady of the Rosary of Manawag ay nagkaloob ng mga pabor at pagpapala sa makapangyarihang pamamagitan para sa kanyang mga deboto. Kasi maglulusaw eh, no? Oo nga, init eh. Kaya mas naman dapat ito na lang.
Ang simbahan ay muling itinayo matapos makaligtas sa pambobomba ng Hapon sa panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig. Ang dating kumbento ay ngayon ang Our Lady of Manawag College na itinatag bilang Holy Rosary Academy noong 1946 ng huling Espanyol na Dominikano sa Manawag, si Reverend Teodolo Cahigal, OP. Mula Disyembre 8, 1972, ang dambana ng Mahal na Birhen ng Santo Rosario ng Manawag ay nasa ilalim ng probinsyang Dominikano ng Pilipinas. Ito ay pinagdiriwang ang Diamond Jubilee ng koronasasyon ng kanonikal ng imahen noong Enero 1, 2000. At sa likod ng altar na ito ay umakyat kami para mahaplos ang Birhen ng Santo Rosario ng Manawag at makapag-alay ng maikling panalangin. Ito ang Lingayen, ang capital province ng Pangasinan. Isa sa 7 probinsya ng Region 1, Ilocos. Ngayon ko lang nalaman na ang pangalang Pangasinan ay nangangahulugang lugar ng asin o lugar ng paggawa ng asin. Ito ay nagmula sa unlapi na pang na nangangahulugang para sa, ang salitang ugat na asin ay nangangahulugang asin, at ang hulapi na an na nangangahulugang lokasyon. Kaya kung bibigkasin ng mabagal, ito ay pang-asinan. Kaya pala naging Pangasinan. Ang probinsya ay isang pangunahing tagagawa ng asin sa Pilipinas. Kabilang sa mga pangunahing produkto nito ang bagoong at alamang. Ang mga Pangasinense ay inilarawan din bilang mga taong mandirigma na kilala sa kanilang paglaban sa pananakop ng Espanya. Inilarawan sila ni Obispo Domingo Salazar bilang ang pinakamabangis at pinakamalupit sa lupain. Pinagmalaki ng simbahan na sila at hindi ang militar ng Espanya ang nanalo sa hilagang bahagi ng Pilipinas para sa Espanya. Ang mga Pangasinense ay kilala na kumukuha ng mga natalong mandirigma ng sambal o aita at negrito upang ibenta bilang mga alipin sa mga mangangalakal na Chino. Noong 1571, nagsimula ang pananakop ng Espanya sa Pangasinan sa isang ekspedisyon ng Espanyol na konkistador na si Martin de Goiti, na dumating mula sa pamayanan ng Espanyol sa Maynila sa pamamagitan ng Pampanga. Mga isang taon pagkatapos ay dumating ang isa pang Espanyol na konkistador, si Juan de Salcedo, sa Golpo ng Lingayen at dumaong sa bukana ng ilog Agno. Si Limahong, isang piratang Chino, ay tumakas sa Pangasinan matapos ang kanyang fleet ay pinalayas mula sa Maynila noong 1574. Nabigo si Limahong na magtatag ng isang kolonya sa Pangasinan dahil isang hukbo na pinamumuna ni De Salcedo ang nagtaboy sa kanya mula sa Pangasinan matapos ang 7 buwang pagkubkob. Ang kilala ngayon bilang lalawigan ng Pangasinan ay nagmula sa isang administratibo at hudisyal na distrito noong 1580. Ang kabisera nito ay Lingayen. Ngunit ang mga hangganan ng teritoryo nito ay unang binigyang kahulugan noong 1611. Ang Lingayen ay nanatiling kabisera ng lalawigan maliban sa isang maikling panahon noong panahon ng revolusyonaryo na ang San Carlos City ay nagsilbing pansamantalang punong tanggapan ng administrasyon. At sa panahon ng bahagyang mas mahabang pananakop ng Hapon, nang ang dagupan ay ang naging kabisera.
At dito na po nag-request ang mga kabataan na gustong ma-experience na pumiga sa motor ko. Thank you mga ineng. Sana naman nag-enjoy kayo kahit saglit. Si Andres Malong, isang katutubong pinuno ng bayan ng Binlatongan, ngayon ay pinangalan ng San Carlos City, ay pinalaya ang lalawigan mula sa pamumuno ng Espanya noong Disyembre 1660. Ipinaklamaan ng mga tao ng Pangasinan si Andres Malong bilang ari ng Pangasinan o hari ng Pangasinan. Sinubukan ng mga hukbo ng Pangasinan na palayain ang mga kalapit na lalawigan ng Pampanga at Ilocos. Ngunit tinanggihan sila ng isang koalisyon ng mga loyalistang mandirigma ng tribo at mga mersenaryo na pinamumunuan ng Espanya. Noong Pebrero 1661, ang bagong malayang kaharian ng Pangasinan ay bumagsak sa kapitan niya, General ng Pilipinas. Noong Nobyembre 3, 1762, ipinoklama ng mga mamayan ng Pangasinan ang kalayaan mula sa Espanya matapos ang isang rebelyon na pinamunuan ni Juan de la Cruz Palaris. Ang pag-aalsa ng Pangasinan ay pinasiklab ng balita na ang Maynila ay bumagsak sa mga British noong Oktubre 6, 1762. Ang Traité de Paris ay nagtapos sa 7 taong digmaan sa pagitan ng Britain, France at Espanya noong Marso 1, 1763. Noong Enero 16, 1765, si Juan de la Cruz Palaris ay nahuli at ang Pangasinan ay muling nasakop ng mga Espanyol. Ang lungsod ng Dagupan, ang pangunahing sentro ng komersyo ng Pangasinan, ay napapaligiran ng mga puwersa ng Katipunan noong July 18, 1898. Ang labanan sa Dagupan ay tumagal mula July 18 hanggang 23 ng taong iyon na may pagsuko ng 1,500 sundalo Espanyol sa ilalim ni Komandante Federico J. Ceballos at Gobernador Joaquin de Orangochea. Ang 3 lokal na bayani na nakipaglaban sa 5 araw na labanan ay sina Don Daniel Maramba na pinangunahan niya ang paglaban sa Santa Barbara noong March 7, 1898. Don Vicente Prado ng San Jacinto at Don Juan Quesada ng Dagupan. Pinangunahan nila ang paglaban sa mga Espanyol at naging matagumpay sa pagkuha ng kalayaan para sa Pangasinan. Noong November 30, 1903, ang ilang mga munisipalidad mula sa Hilagang Zambales, kabilang ang Agno, Alaminos, Anda, Bani, Bolinao, Burgos, Dasol, Infanta at Mabini ay binigay sa Pangasinan ng pamahalang kolonyal ng Amerika dahil sa mga kadahilanang historikal. Ang Pangasinan at iba pang bahagi ng Silangang Indias ng Espanya ay ibinigay sa mga Amerikano matapos ang Treaty of Paris na nagtapos sa digmaang Espanyol-Amerikano. Sa panahon ng digmaang Pilipino-Amerikano, nakipaglaban si Lieutenant Colonel Jose Torres Bugalyon ng Salasa kasama si General Antonio Luna upang ipagtanggol ang unang republika ng Pilipinas laban sa kolonyalisasyon ng Amerika sa Hilagang Luzon. Namatay si Bugalyon sa labanan noong February 5,
1899. Ang unang republika ng Pilipinas ay binuwag noong 1901. Noong 1907, itinatag ang Asamblea ng Pilipinas. At sa unang pagkakataon, 5 residensya ng Pangasinan ang nahalal bilang mga kinatawan nito. Noong 1921, si Mauro Navarro na kumakatawan sa Pangasinan sa Asamblea ng Pilipinas ay nag-sponsor ng isang batas upang palitan ang pangalan ng bayan ng Salasa sa Bugalyon bilang parangal kay General Bugalyon. Ang 21st Infantry Division ay nakabase sa Pangasinan noong panahon bago ang ikalawang digmaang pandaigdig. Ang mga operasyon laban sa Imperyong Hapon ay kabilang ang pagbagsak ng Bataan at Corregidor, pati na rin ang pagtulong sa puwersang lupa ng USAFFE mula January hanggang May 1942 at ang paghihimagsik ng Hapon at paglaya ng mga kaalyado sa Pangasinan mula 1942 hanggang 1945. Noong huling bahagi ng dekada ng 1960 at unang bahagi ng dekada ng 1970, ang ekonomiya ng Pilipinas ay pumasok sa isang malubhang krisis. Maraming mga mag-aaral mula sa Pangasinan ang naging bahagi ng mga protesta na nagsimula noong 1970 at nagpatuloy hanggang 1971. At unang bahagi ng 1972 na tumatawag para sa mga reforma sa gobyerno at ekonomiya. Noong September 1972, isang taon bago ang inaasahang pagtatapos ng kanyang huling termino bilang Pangulo, noong 1973, si Ferdinand Marcos ay nilagay sa ilalim ng batas militar ang Pilipinas. Isang aksyon na nagpahintulot sa kanya na manatili sa kapangyarihan sa loob ng 14 na taon, kung saan ang Pangasinan ay dumaan sa maraming pagtaas at pagbaba sa lipunan at ekonomiya. Ang mga paglabag sa karapatang pantao, kroni na kapitalismo, mga proyektong konstruksyon na propagandistiko at mga mamahaling pamumuhay ng pamilya Marcos ay nag-udyok ng oposisyon mula sa iba't ibang mga mamamayan ng Pilipinas sa kabila ng panganib ng pag-aresto at pagpapahirap. Ang kampo ng Philippine Constabulary o PC sa Lingayen ay napuno ng mga bilanggong pampolitika. Kaya't ang kapilya na may sukat na 4x9 meters ay hinati sa dalawa ng isang pader ng mga bar na may isang bahagi na ginawang kulungan. Kita yun, muso. Parang si Pepe Pacheco, no? Ayun o. Ito, kinakambyo-kambyo. Oo, pag ano. Naglilipat-lipat eh, no? So, nag-Vincent yung ano niya, gatilyo niyan. Ito, Trigger? Ito. Trigger? Oo, tapos may upuan yan dito eh. Yan, may upuan yan. Ano, bingi ka dyan siguro, no? Ano yan? Dalawa yung nagko-control dyan. Dalawa. Yung pala yung kay Kumbaguding yan. Oo, yan. Ito, dalawa to. Ito Ayun. tig-isa kayo. Yung, ano, barrel. Hindi, isa lang yan. Yung isa yata tiga ano. Kumbaga yung isa tiga adjust, yung isa tiga fire. Akala ko tig-isa kayo pag nag-away kayong dalawa. Hindi, kasi Tutukan kayo yan. wala, tingnan mo, isa lang yung controlling nila eh. Siguro yung ano yan, no? Yung ano, yung range, tsaka yung ano, distance, no? Na-adjust niya, no? Dalawa. Kasi puputok na lang yan. Kumbaga, yung isa ano, yung isa spotter.
Si ano yan, Pepe Ah. Pacheco. Kabilang sa mga pinakakilalang biktima ng rehimen ay ang leader ng mga mag-aaral na si Eduardo Aquino na mula sa Mapandan, Pangasinan. At ang beauty queen na naging aktivista na si Maita Gomez ng Bautista, Pangasinan. Si Aquino ay pinaslang ng mga sundalo habang may pagpupulong ng mga aktivista sa Tarlac. Habang si Gomez ay nakulong ng maraming pag-aresto, ngunit nakaligtas upang maging tagapagtatag ng grupo ng karapatang pantao para sa kababaihan na Gabriela. Kapwa sila kalaunan ay kinilala sa pamamagitan ng pag-ukit ng kanilang mga pangalan sa pader ng alaala ng bantayog ng mga bayani ng Pilipinas na nagpaparangal sa mga martir at bayani na lumaban sa diktadura. Noong February 1986, ipinakita ng mga bilang ng COMELEC at NAMPREL na si Corazon Aquino ang nanalo sa lungsod ng Dagupan. Sa Hilaga kasama ang mga lalawigan ng Benguet at Mountain Province sa halalan ng pagkapangulo ng Pilipinas noong 1986. Sa kabila ng malawakang kinikilalang pandaraya sa halalan na nilayon upang matiyak ang tagumpay para kay Ferdinand Marcos. Makalipas ang ilang linggo, ang Vice Chief of Staff na si General Fidel B. Ramos, isang Pangasinense na pinuno ng Philippine Integrated National Police, ay naging isang mahalagang figura sa revolusyon ng EDSA na nagtanggal kay Ferdinand Marcos at pinilit siyang tumakas sa bansa. Matapos ang pagbagsak ni Marcos, lahat ng mga tagapagganap ng lokal na unit ng pamahalaan ay inutusan ni Pangulong Corazon Aquino na bumakante sa kanilang mga pwesto. Ang ilang mga tagapagganap ng lokal ay inutusan na bumalik sa kanilang mga upuan. Tulad ng kaso ni Mayor Ludovico Espinosa ng Dasol na nagsabing sumali siya sa UNIDO sa panahon ng EDSA Revolution. Si Fidel Ramos ay hinirang bilang AFP Chief of Staff at kalaunan bilang kalihim ng Tanggol at iba pa. Si Oscar Orbos, isang kongresista mula sa Bani, ay hinirang ni Aquino upang pamunuan ang kagawaran ng transportasyon at komunikasyon at kalaunan bilang Executive Secretary. Noong May 11, 1992, tumakbo si Fidel B. Ramos para sa Pangulo. Siya ang naging unang Pangasinense Pangulo ng Pilipinas. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, ang Pilipinas ay nakabangon mula sa krisis sa langis at kuryente noong 1991. Ang kanyang impluwensya ay nagdulot ng paglago ng ekonomiya ng Pangasinan nang ito ay naging host ng 1995 Palarong Pambansa. Si Jose de Venecia na kumakatawan sa parehong distrito bilang Eugenio Perez, dating kanyang ama-in-law, ay ang pangalawang Pangasinense na naging tagapagsalita ng kapulungan ng mga kinatawan noong 1992. Siya ay muling nahalal noong 1995. Si De Venecia ay pinili ng Partido ng Administrasyong Lakas NUCD upang maging kandidato nito sa pagkapangulo noong 1998. Tumakbo si De Venecia ngunit natalo ay pangalawang Pangulo Joseph Estrada. Tumakbo si Oscar Orbos para sa pangalawang Pangulo ngunit natalo kay Senador Gloria Macapagal Arroyo na ang kanyang ina, dating unang ginang Evangelina Macaraeg Macapagal, ay nagmula sa Binalonan. Si Arroyo ay umakyat sa pagkapangulo matapos ang ikalawang revolusyon sa EDSA nang matanggal si Pangulong Joseph Estrada. Noong May 2004, ang aktor na naging politiko na si Fernando Poe Jr. ng San Carlos City ay tumakbo para sa pagkapangulo laban sa nanunungkulan na si Gloria Macapagal Arroyo. Ang boto sa Pangasinan ay nahati ng dalawang kandidato sa pagkapangulo na parehong may mga ugat sa Pangasinan. Si Arroyo ay nahalal bilang Pangulo, ngunit ang kanyang tagumpay ay nadungisan ng mga aligasyon ng pandaraya sa halalan at pagbili ng boto.
6 PM na nang makarating kami ng Tarlac City Hall. Ang Tarlac ay isa sa 6 na probinsya ng Region 3, Central Luzon, at ang provincial capital ay ang Tarlac City. Ang mga unang nanirahan sa Tarlac ay nagmula sa Bacolor, Pampanga. Nilinaw nila ang lugar, pinataba ang lupa at pagkatapos ay tinatag ang kanilang pamayanan dito noong 1788. Ang pangalan ng Tarlac ay isang Hispanized derivation mula sa isang damong talahib na tinatawag na Tarlac, isang terminong Aita. Ang lugar sa paligid ng kasulukuyang lungsod ay inilarawan bilang Matarlac o Mala-Tarlac, isang salita na nangangahulugang marami ang damo ng Tarlac. Ang maliit na pamayanan ito ng mga nananirahan ay nakaranas ng mabilis na paglaki ng populasyon habang ang mga naninirahan mula sa Bataan, Pampanga at Zambales ay lumipat sa lugar. Ang wikang Kapampangan na kung saan ay ang wika ng Pampanga ay naging katutubong wika ng bayan na ito. Ang mga kalsada at baryo ay tinayo sa mga sumunod na dekada sa pamamagitan ng matinding paggawa ng mga residente nito. Matapos ang pagtatatag ng lalawigan ng Tarlac noong 1872, ang Tarlac ay tinalaga bilang kabisera ng bagong lalawigan. 7:24 PM na nang papasok na kami ng Tarlac SCTEX. Manila, no? Manila. Manila. .34 PM na nang biglang bumuhos ang malakas na ulan. Mabuti na lang medyo malapit na kami sa may gas station. Hinto muna kami para magpatila ng ulan. Medyo hirap din ako dito sa SCTEX paggabi dahil madilim. Madadagdag pa yung pagbasa ng kalsada. Ngayon 21 PM na nang mag-decide kami umalis. Medyo mahina na din ang ulan. Almost 2 hours na din kami nakahinto dito sa gasoline station. Medyo alalay na lang din muna ang takbo namin sa basang daan at talagang madilim dito sa SCTEX. .36 PM nag-stop muna kami ulit dito sa may Drive and Dine gas station para makapagpahinga at makapagkape bago kami magkalas ni Jeng.
11:22 PM, paalis na rin kami dito sa may gas station. PM, nakarating na rin ako dito sa bahay. Thank you Lord at nakauwi ako ng safe, panibagong enjoy na ride. Thank you for watching to our video. Sana nagustuhan nyo din ang aming panibagong adventure ride. Hanggang sa muli mga kabakit. Ingat.